ang ginawa ko, namasukan ako na tagawalis ng isang maliit na beauty parlor sa Project 8. So, walis ako ng walis. Ang sweldo ko, 10 pesos sa isang buwan. Tapos, nakaipon na ako ng 1,000 pesos na kaiipon ko out of the tips that they gave me. So, yun naging puhunan ko, 1,000 pesos in 1970. But 1,000 pesos in 1970 was big money. I think from 70 to 78. Lahat ng kinikita ko, lahat sa mga kapatid ko lang. So, dumating yung point na napatapos ko na silang lahat. So, sabi ko parang masikip na yung San Juan para sa akin. Maliit na siya. Kasi nandiyan na si Sharon Cuneta, Chicky Holman, Helen Gamboa, Dulce Lucman, Paps Fernandez, Alona Alegre, Lisa Lorena, Imelda Ilanan. They were all there. So, I created a new platform, a beauty salon. It will be the sister company of the Ricky Reyes Hair Salon. And I would like to call it Ricky Reyes Hair Clinic. At sa inyo pong lahat ng mga interesadong mag-franchise, welcome po kayong lahat. Let me be a part of your beautiful life journey on business. Oh my God, mga kababayan! Welcome po dito sa Mother's Point of View. Nako, matutuwa po kayo because I have so much to share to all of you. As in, napakarami na magiging kapakipakinabang para sa inyo lahat, hindi lamang sa ngayon, pero panghabang panahon. Yan pag-usapan natin. Kaya ano pang ginagawa nyo? Mag-like, mag-share, mag-subscribe. Pag-uusapan natin, work. Bansang Pilipinas at mga kaganda. Sa inyo pong lahat ng aking mga milyong taga-subaybay. Mother's Point of View. Alam niyo po, naniniwala po ako na bawat tao ay may kanyang linya na pwedeng puntahan. First and foremost, dapat alamin natin ano ba yung hilig natin, ano ba ang gusto natin, at yun ang gawin natin para maging successful tayo sa tatahakin nating negosyo. Dahil hindi pwedeng pasok kayo ng pasok, tapos eventually sabihin niyo, hindi ko pala masyadong gusto, then na-discarrel na kayo. Iba rin naman yung nangyari sa akin. Yung nangyari sa akin, out of necessity. Kailangan ko na lang magtrabaho dahil nga wala nang katulong yung nanay ko sa paghahanap buhay, lalo na sa pagpapalaki sa aking mga kapatid. So, kailangan kong bumangon at tulungan siya para magtrabaho agad. Nakakatuwa na magsimula akong magtrabaho, hindi man ako hairdresser. Gusto kong pumasok sa as a hairdresser, wala man akong alam. So, sabi ko sa nanay ko, gusto kong mag-aral maggupit. So, sabi niya, sige, mag-enroll ka, punta ka sa The Realistic Institute. Then, punta naman ako. Pagpunta ko doon, sinabi ako magkano tuition fee. Pagkatapos, sinabi ko sa nanay ko, sabi niya sa akin, I'm sorry anak, hindi kita pwedeng paaralin dahil hindi ko kaya. So, ang ginawa ko, namasukan ako na tagawalis ng isang maliit na beauty parlor sa Project 8. So, walis ako ng walis. Ang sweldo ko, 10 pesos sa isang buwan. Walis ako ng walis. Pero, I am very inquisitive person. Gusto ko na ito maging trabaho. So, habang nagwawalis, tinitingnan ko yung tinitingala kong ganyan yung kanilang ginagawa. So, I practically learned from the floor. Sa pagwawalis ng mga naputulang buhok, mga kalat, ay natutunan ko dahil tinititigan ko sila. Then I would say, naging interesado ako ng gusto. Dumating yung panahon na halos lahat ng customer ako na gumagawa. Naalala ko the first time na sabi nung kasamaan ko, o sige mag-aral ka mag-manicure, pedicure. O sige, sabi ko, aral ako. So binigyan ako ng customer, lalaki, pedicure. Sabi ko, bakit lalaki? Kasi daw yung lalaki daw, miskin masugatan ko, hindi daw aaray dahil lalaki. So, from there, gumaling na ako ng gumaling, inaral ko ng gusto till after less than a year, I was already star of the show. And for 3 years, ako yung hinahanap-hanap ng lahat ng mga customer. Yung mga nauna na sa akin, naging assistant ko na lamang silang lahat. But I would like you to know that
nananarbawan ako, tagawalis ng parlor, umangat ako bilang hairdresser. Then from there, marami na akong tip, marami na akong nakikilalang customer, pero maipon akong tao. Lahat ng mga tip ko, yun ang ipon ako ng ipon. Tapos, lahat ng mga napuputol na buhok, tinatago ko. Pag medyo mahaba, sa gabi gagawin ko siyang, tatahi-tahin ko siya, gagawin ko naman siyang wiglet. Kasi noong mga panahon na yan, usong-uso yung wiglet na tinitis, pinalalaki yung buhok ng customer. So, nagkaroon ako ng, shall I say, na extra income sa paggagawa ng wiglets. Tapos, pag ang mga bata ang ginugupit ako, malambot pa ang buhok, iniipon ko yung buhok, ginagawa ko naman siyang pilik mata. So, dapat, marunong din tayo mag-isip ng kung ano-ano, hindi lang yung, nandiyan ka na lang. Hindi dapat gano'n. Dapat, we should widen our horizon and we should learn how to do other things that will benefit us in the future. After 4 years na nanarbawan ako sa beauty parlor na yun, lahat ng customer halos sa akin nakapila. Tapos nakaipon na ako ng 1,000 pesos na kaiipon ko out of the tips that they gave me. So, yun naging puhunan ko 1,000 pesos in 1970. But 1,000 pesos in 1970 was big money. Siguro baka 1 milyon na ang katapat noon. Hanggang sa magtayo ako, dalawang mirror lang, dalawang silya, isang shampoo chair. Pagkatapos, lahat ng customer pumipila sa akin. So lahat ng mga kapitbahay ko, tabi ng palengke, nagugulat sila kasi lahat na nagpa-park sa harapan ng shop ko, mga nakadekotse. Ang kotse ng uso noong 1970 was Impala, yung mga ang lapad-lapad ng likod, parang kotse ni Batman. So, very attractive looking. So, all the people were looking hanggang to a point na lahat ng taga San Juan naging customer ko na. Unang-una, magaling ako maggupit, magaling ako mag-makeup, magaling ako mag-hairstyle. But that skill is already there. Na built-in ko na yon, na-practice ko na ng todo yon. Pero ang pinaka sa akin ay marunong akong humawak ng pera. Lahat ng kinikita ko ay iniipon ko kasi pangkain namin sa maghapon, pang tuition ng mga kapatid ko, baon nila, pambili nilang gamit sa school. I think from 70 to 78, lahat ng kinikita ko lahat sa mga kapatid ko lang. So, dumating yung point na napatapos ko na silang lahat. So, sabi ng nanay ko, tapos ka na, anong balak mo? Sabi ko sa kanya, ang balak ko ay lahat ng kinikita ko, ibabalik ko dito sa negosyo na nagpalaki sa akin. Because I always believe that in business, you should always infuse new capitalization. Pagandahin mo, bili ka ng bagong silya, bili ka ng bagong gamit, pakita mo na nag-improve ka na nag-improve. And yung mga pinambibili mo, nanggagaling din doon sa pinagkakitaan mo. Hindi yung kikita ka ngayon, tas panglalamierda mo na, panggagranatsa mo na, so nabaliwala yung kita mo. So dapat your income should be infused for your business to become bigger. Nako mga ate, mga kapatid, ang pag-iipon ng pera ay napakadaling sabihin. Totoo yan. Pero ang kailangan dito ay disiplina, 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 disiplina. Sabi nga sa Tagalog, atado. I-allocate nyo, ito ang pangkain, ito ang pambigay kay Papa, ito ang panglamierda, ito ang pambili ng luho, and the rest, itatago mo na, ibabangkon mo na para i-infuse mo ulit doon sa negosyo mo. Para yung negosyo mo, lumaki ng lumaki. Maniwala ba kayo? I remember 1973, nagsimula ako 1970 on my own. 1973, nakapagtayo na ako ng branch sa Legarda Street. I was targeting the students of that area. Tapos after a year, nagtayo naman ako sa Top Avenue, targeting the students of PWU. Tapos after a year, nagtayo naman sa Blooming Street.
little did I know na yung ginagawa ko is already an entrepreneurial spirit. Ngayon lang panahon na to nauso ang word na entrepreneur. Hindi ko alam na I was born an entrepreneur. Wala pang pangalan, ginagawa ko na. And now, nagkaroon na siya ng word na entrepreneur. But then again, kailangan ipon kayo ng ipon. Hindi ko mo kinita nyo ngayon, gagastosin nyo. Natutuwa ako dahil before me, napakarami mga hairdresser ang sumikat. Sisikat na ganyan, sikat sila 2-3 years, babagsak na kagad. All of them, I can names, at lahat sila sumikat only for a short time. Kasi, yung kasikatan, niramdam nila. Kumbaga, sikat na ako. Nung maging sikat sila, natuto na magwaldas, natuto maglamierda, natuto magdrugs, natutong maggala hanggang sa napabayaan si parlor. Yun yung tinasabi ng mga karamihan ng mga Tagalog na nalulunod agad sa isang basong tubig. Dapat, yung success at yung paglagay ng negosyo, huwag nyo ilalagay sa utak. Lagi nyo lang iisipin na, trabaho lang ito. Trabaho lang ito na dapat tuloy-tuloy kong gagawin. Trabaho lang ito na dapat pag-igihin ko at galingan ko ang sarili ko. Alam niyo, natutuwa ako kasi that time may mga branches na ako sa Ligarda, Top Avenue, Blooming Street. But my market was different. It is the CDE market. So sabi ko parang masikip na yung San Juan para sa akin. Maliit na siya kasi nandiyan na si Sharon Cuneta, Chicky Holman, Helen Gamboa, Dulce Lucman, Pops Fernandez, Alona Alegre, Lisa Lorena, Imelda Ilanan, they were all there. And my place was too small kasi tabi nga lang ako ng palengke. So nung dumating yung pagkakataon, customer ko yung isang manager sa bangko, sabi niya, may lugar kami dyan sa Aurora Boulevard, binibenta namin, gustong bambilin. And that time, 1979, nakaipon ako ng 50,000. Lakas loob, down payment ko sa bangko, till I get this Aurora Boulevard salon. Pinaganda ko ng pinaganda tong shop na ko sa Aurora Boulevard. So, nagkagulo yung mga tao, pila-pila ng mga customer. Dumating yung point na masikip na naman. Yung customer ko na isa, sabi niya, wala ka ng parking dito, nahihirapan ako, ang daming customer, maliit lang yung shop mo. Lumipat ka lang doon sa shop, sa building ko, sabi niya, may building ako, lumipat ka lang doon, bibigyan kita ng lugar. It just so happened, yung kaibigan ko ay walang iba kundi si Baby Puyat, the wife of the former Vicente Puyat who owns the Manila Bank. So yung Manila Bank building, commercial yon. Doon sa likod ay lagoon ng Green Hills. Doon niya ako pinwesto. Green Hills became very, very big. Ang dami naming customer. Nakapila talaga ang customer. That was siguro 1983, 84, 85. 85, inalok na ngayon ako lumipat sa kauna-unahang daw na mall sa Pilipinas. And this is the SM North EDSA. So sabi ko sa sarili ko, why not? Try it because I'm very adventurous. So lumipat po ako sa SM North EDSA. Nagbukas na naman ako. Alam niyo po, pagdating sa negosyo, hindi po ako natatakot. The spirit of entrepreneur is very strong in me. I don't care if I lose because I know that I can start all over again. Then SM North EDSA, sabi ko, may customer ba ako dito? But it's okay. Anyway, as Ricky Reyes nandito, tapos nagbukas din sa tapat ko, sabay kami ng SM Shoe Mart. Sabi ko, maganda ito. Yun lang mga tindera ng SM maging customer ko, panalo na ako. But I did that I know that it will become so huge and so big that naging close ko tuloy ang aking unaging tatay, si Tatang Henry C., that became very close to me because araw-araw nandun siya sa akin sa shop ko, nakaupo, nakikipag-usap kasi wala pang tenant ang SM North EDSA at that time. At ngayon, they're celebrating already 40 years of SM. And shall I say, isa ako sa pioneer ng 40 years ng SM. Nakakatuwang isipin, siguro mga 6 months bago nagkaroon ng mga tenant.
In 6 months, ay araw-araw kayo magkasama ni Tatang Henry C. And, he's been talking and talking, do this, do that, do that. And little did they know that I'm very sharp and I always learn to all the things he say, to all the instruction that he does. Pinupulot ko yun at ina-apply ko till sabi niya sa akin, sige, ikaw lucky charm ko, so wherever I go, magbukas ng Shoe Mart, sama ka sa akin. Sabi ko, okay, Tatang, tatay naman kita eh. Sabi ko, so nag-open ng Center Point, nag-open ng Mega Mall, nag-open ng South Mall, kung saan-saan na, and the rest is history. Sabi sa akin ni Tatang Henry C, wherever I go, I want you to be with me. So every time magbubukas ng mall, dito magbubukas, sama ka. Oo naman ako sa kanya. Tapos yung mga leasing officer, papakita sa kanya yung plano, this is our tenant, ganyan-ganyan. Pag nilatag na sa kanya yung mga tenants na bago ng SM sa iba't ibang malls, ang question niya, dalawa lang. Saan si Ricky Reyes? Saan si John Lou? Si John Lou is the owner of Friends Baker. Saan daw kami nakapwesto? Pag hindi niya gusto yung pinagpwestohan sa amin ng mga leasing officer, siya mismo naglilipat sa amin kung saan kami na babagay na ilipat na lugar. Sa pagdami ng Ricky Reyes, I think umabot kami ng 41 salons. Tapos, dumating yung panahon na I told myself that magda-downsize na ako because I'm not getting any younger anymore. So, kinlose ko yung lahat ng shop ko. Ang natira sa akin ay 12 na lamang ngayon. But I never had franchise. All are company-owned because I supervise them with my own eyes, with my heart. Gusto ko nakatutok ako because naniniwala ako ng negosyo. Dapat kung magne-negosyo ka, dapat ang negosyo mo, naaamoy mo. You can smell it through your nose para alam mo kung anong mali, kung anong nangyayari. Wala akong franchise, hindi ako nag-franchise, hindi ako bumaya sa iba. But now that I'm already, like let's say, more than 60 decade na in this industry, tinanong ko yung sarili ko, gusto kong reguluhan lahat ng mga taong mahilig maghanap buhay, mahilig magnegosyo, yung mga nanay na nasa bahay lamang, nagtatrabaho yung mga asawa nila, successful, but they're bored at home, that they want to do business. But they don't know any better. So I told myself, I think it is high time for me to open a business na pwede kong ipa-franchise, but this is solely coming from me. Kumbaga, original. Wala silang kakausapin kundi ako mismo. So I created a new platform, a beauty salon. It will be the sister company of the Ricky Reyes Hair Salon. And I would like to call it Ricky Reyes Hair Clinic. Alam niyo ang Ricky Reyes Hair Clinic, I've been in the business for, sabi ko nga, 6 na dekada, at lahat ng problema ng buhok ay na-encounter ko na. And I consider hair as a science. Hindi basta gupit lang, hindi basta pakulay lamang. You think why? And when you do it, what will be the repercussion after? Ano yung side effect ng gagawin mo sa buhok na yan? Kasi lahat ng gagawin natin sa buhok, may side effect. Like every time you color the hair, every time that you perm the hair, every time that you rebond the hair, you damage the hair more than 50%. I know that. So what I do, I study. Inaaral ko bakit nagkakaganon. Anong dapat gawin pagka na-rebond? Pag napipi ang buhok, wala nang laman. Anong dapat gawin para maging healthy ito again? Ang buhok pag umahaba, the tendency maging dry yung dulo, magkaroon ng split. Anong dapat gawin? Okay? So lahat ito ay pinag-aaralan ko. At sa hair clinic, ito ay specialty ng clinic na pagandahin lahat ng problema ng buhok ng tao. Silipin niyo po ang itsura ng hair clinic.
From the Philippines' most successful hair expert comes the latest breakthrough in hair technology. Ricky Reyes Hair Clinic, now open for franchising. O di ba napakaganda mga kagandahan? Yan ang itsura ng hair clinic. At ang kagandahan nito, mag-a-award lang ako ng 1 clinic per city. Ibig sabihin, kung nasa Marikina ka, hindi ka pwede magbuka sa Quezon City. Dali ba na ngayon sa Quezon City? Para wala kayong kalaban. Hindi kayong magbabanggaan. I have to protect yourself. And the most beautiful thing about this is, hindi ako madamot. Hindi ako kamkamera ng pera. Pag nagkasundo tayo, magnenegosyo tayo. But I will not put up a royalty to this franchise. Kasi gusto ko, lahat ng kikitain mo for the franchise time, maging sa iyo lahat. Hindi ako pupunta sa buwan-buwan, magkano kinita mo, yung porsyento ko. Wala nang ganon. I will give it all to you at maghahanap buhay ka ng gusto. At ang kagandahan nito, lahat ay gagawin namin para sa inyo lahat. Lahat ng gamot ng Ricky Reyes exclusive ay may enjoy nyo, gagamitin nyo lahat. Lahat ng mga produkto ng Ricky Reyes, bebenta nyo din and you can make money out of this. Sabi ko nga, some people have asked me, why now? Ba't daw gagawin ko to ngayon? Ang sabi ko, gusto ko lang i-propagate pa ang maraming Ricky Reyes. Marami akong gustong tulungan, pero hindi ko naman po kayo lahat maaabot. So, doon sa mga negosyante na magpa-franchise, kukuha sila ng ibang tao. So, yung ibang taong yon, natulungan ko na rin sila dahil nagkaroon sila ng hanap buhay dahil sa franchise na ibibigay natin sa kanila. Ang sa akin po is more of partulong. Natulungan ko kayo magkaroon ng hanap buhay. Natulungan ko kayong hindi kayo maboard sa bahay nyo. Natulungan ko kayong makapagbigay ng trabaho sa ibang tao. And the ripple effect ng ating pagtulong ay napakalawak. Kasi sa isang taong tutulungan mo, may asawa to, may anak ito, may pamilya ito, tinutulungan nyo na din po silang lahat. Let's put in our heart that money is not all in this world. Sabi ko nga, pa-franchise ko to ngayon, kahit marami pa kayo, but I will assure you and I will protect you that 1 city, 1 clinic lang. Wala kayong makakabangga, wala kayong kalaban, at siguradong malaki ang kita nyo. Sabi nung iba, bakit ko daw ngayon ginagawa? Ang sagot ko ay, kung gagawin ko to, magagawa ko to on my own. But the point is, how much food do I wanted to eat? Hindi ko naman makakain lahat yung kikitain ko. Nagre-reduce pa nga ako. I only eat once a day, or sometimes twice a day. And I don't have to spend that much para lamang makonbinse ko yung sarili ko. Gusto ko naman, mabusog doon yung ibang tao. Yung franchisee, mabusog siya sa kikitain niya. Yung franchisee, mabubusog niya yung magiging tauhan niya. Magkakaroon ng kita. And for me, that's more than enough. May dalawa pong hair clinic ongoing ngayon. Isa po sa California Garden sa Mandaluyong at isa sa SM City, Manila. At sa inyo pong lahat ng mga interesadong mag-franchise, welcome po kayong lahat. Let me be a part of your beautiful life journey on business. Sasamahan ko po kayo at sisiguraduhin kong hindi kayo matatalo. To those who are interested, you may call Ms. Tonette Moreno, 0928-505-9280. Again, the number is 0928-505-9280. Or call Step Aquino, 0917-637-2206. Again, ang number po ni Mrs. Step ay 0917-637-2206.
Mga kagandahan, mga kababayan, binubukas ko na po ang puso ko sa inyo. Ino-open ko po na for franchise ang Ricky Reyes. Dadalhin niyo po ang pangalan ko sa matagal na panahon at sasamahan ko po kayo sa journey ng hanap buhay ng pagpapaganda. Sa susunod kong linggo, pag-usapan natin ano ba pwede kitain, ano pwede ibenta, ano mga gagawin, lahat-lahat po yan. Ano pang gagawin nyo? Mag-share na po kayo, mag-like at mag-subscribe dahil maraming po tayong pag-usapan dito lamang sa Mother's Point of View. Gusto ko po sabihin sa inyo na natutuwa ako dahil magiging parte ako ng inyong buhay sa bagong hanap buhay. Ang hair clinic po is a sister company of the Ricky Reyes Hair Salon. Hair clinic is more clinical dahil iti-treat niya lahat ng mga hair problems ng tao na hindi nagagawa ng iba. Ito po ang franchising booklet ng hair clinic.